Magandang umaga po sa inyo lahat. Pati yung katabi mo, sabi mo, ang ganda mo, gwapo mo, lalaki, gwapo mo. Wow. Balik mo sa kanya, balik mo sa kanya. Gwapo mo rin. Gwapo mo rin. Gwapo mo rin. Hey, gwapo ka. Okay, may papakita ko sa inyo, kahit hindi na lang, mic na lang, mic. Yung ating magluluto ako ngayon, may recipe ako ngayong umaga, ipapakita ko siya. Sige, sige. Tingnan mo lang muna. Sige. Ito, pwede pa lang ng mic. Ano ko lang isang nanay, isang tatay, isang youth, isang wifey. Tatanungin ko, ito pa, makahawak mo na ito. Ito dito pa, pwede makahawak ko. Nasaan yung isang mic? Ay, ito muna. Dito muna. Sige. Tatanungin natin si Becca. Ano yan, Becca? Malamig, mainit? Ito kaya. Hawak-hawakan ba? Makan ba? Mainit? Halatang mainit. Sige, ito mag-isawa. Mainit. Kaya ito mag-ano. Kaya ito mag-hawakan. Ayan. Sa mga medyo, medyo maedad pa, parang natin. Okay, hindi natin kaya nito. Mainit, malamig. Ano po yan? Itaas niyo po, ano na, mainit, malamig. Malamig. Mainit. Halata. Ito po, ito. Ngayon gagawin natin, yung malamig talagin natin din konti. Konti. Sige. Malamig. Ito din malamig. Lalaluhan natin ng mainit. Sige. May 25 pa kaya natin. Ano po ito? Okay, pakain mo. Ano po yun? Paikwa na ito, paikwa. Ito na siya, nagkagong na siya. Manigang. Sa English, lugar. May bagay, pag-uusapan natin. Kasi may nabasa ako sa Bible na identify yung ano. Bakit naman ba ko na? Yaka lang muna. May nabasa ko sa Bible na identify yung spiritual status. Depende, inalintulad sa mainit, malamig, at nakagulat, meron ding maligamgam. Mabasahin natin. Revelation chapter 3:14 to 22. Basahin natin. To the angel of the church in Laodicea, right? Sabi daw, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Sabi dito, sabihin niyo ako, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Sabi niya, alam ko kayo, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa niyo. Hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Tama ba? Tama yung English yan? Hello? Mukhang talagang sakto itong word na ito. Malamig. Hindi talaga maintindihan, kung mainit o malamig. Sabi dito, tuloy natin. Sabi dito, I wish you were either one of the other. Sabi dito, sana it's either mainit ka na lang o malamig. Kasunod ba yan? So sabi daw, so, because you are lukewarm, na-assess niya na-identify niya na, kayo ay lukewarm. Sa Tagalog, yung sabi natin niya, kayo ay maligamgam. Di ba? Neither hot nor cold. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sabi daw, I am about to speak you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing.
but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Palakpakan natin yung salita ng Diyos. Okay? Since, alam natin, Book of Revelation, the last book of the Bible, and this book is prophecy. Okay, to the coming future. Yung dadating na yung second coming. Book of Revelation is more future ng sangkatauhan. Andiyan ba kayo? Hello. So itong pinabasa natin is kung babasahin mo yung chapter 2, 3 ng Revelation, kasi chapter 3 yan eh. Sinishare dito yung 7 churches. Sabi mo 7 churches. 7 churches. Alam nga natin, since prophecy ito, yung dadating na panahon, yung 7 churches ay magiging picture ng mga simbahan. Although ito ay nag-exist sa panahon nila, okay, lagi may kita natin ang Bible, may kita natin kung ano yung sinasabi ng Bible, magugulat ka, nagaganap sa panahon natin. Amen. At dito nga tayo, pag binasa mo yung 7 churches, di ba may mga good churches, at nakakalungkot, may mga bad churches. Or may mga church na sinaway, na sinasabi ng Panginoon, tigilan yan. At nakakalungkot, one of them is Laodicea. Ito binabasa natin is the Church of Laodicea. Nakakasunod ba kayo? Ano yung problema nila? They are lukewarm. So again, negative ang assessment ng Diyos dun sa church ng Laodicea. At makikita natin dito, hindi maganda. So pag-usapan natin ngayong umagang ito, di ba? Na pwedeng ma-identify natin, ay mukhang Laodicea ako ah. At yan ang hindi din natin ngayong umagang ito. Di ba? Ayan. So topic natin ngayong umagang ito is the danger of being lukewarm. I invite everyone, let us pray. Lord, pagpalain mo yung ating salita. We invite your holy presence, patuloy mo kami linisin, magsalita ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, mag-penetrate yung salita mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. At dalahin ko, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Panginoon. Gumalaw ka sa aming kalagitnaan. Lord, we rebuke the spirit of rejection sa salita ng Panginoon. Lord, we rebuke the spirit of not receiving your word, God, in Panginoon. We allow your spirit, Panginoon, Lord, penetrate us, Panginoon, Panginoon. Salamat po. Tulungan niyo po kami. Tinataas ka namin, tinapasalamatan. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So yun, nakagulat. Sabi ko yung churches, ay dito ay may pwedeng maging picture ng mga churches sa panahon ngayon. Tama? So lukewarm daw yung Laodicea. By the way, sa Bible, lagi ma-identify. Dalawa naman, pag sabi church, it's either a physical temple, just like this. Tama ba? Hello? And second one is, our body. Sabi ng Bible, our body is the temple, di ba? Meaning church. Your body our body can call, pwedeng tawagin na ito ay church. Your body is church. Sige mo katabi mo, church yan. Yan, depende sa laki ng church yan. Tingnan mo, malaki ba yung church niya? Malaki ang size ng church. Yan. So yun. Again, so, tignan natin, baka may pagkakahaling tulad. Check natin yung natin ngayon, baka may pagkakahaling tulad tayo sa Laodicea na lukewarm daw sila.
Okay? So, tignan natin, if you are lukewarm, ito mangyayari sa'yo. May apat na akong nakita na negative. So, that's why we need to get rid of being a lukewarm. Amen? So, di ba, mic na natin, kung lukewarm tayo, dapat umalis talaga tayo sa pagiging lukewarm kasi danger daw. Ano yung danger? Ito, isa-isayin natin. Number one, sabi ko, you are not included from God's choice. Diyan ba kayo? Sabi mo nga, ayan, sabi natin, you are not included. Bakit included ba o include? Wala na kayo, basta hindi. Yung mga lukewarm daw ay hindi daw kasama sa gusto ng Diyos. Tingnan natin yung verse. Balikan natin. Verse 15. Okay? Maganda. Habang susulat sila, nandun yung verse. Tapos nasa taas pa, nakasabay sila. Sabi na, number one, you are not included from God's choice. Verse 15, sabi nito, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Di ba? Amen ba? Okay? Sabi niya doon, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Sabi niya, I wish sana. Sabi ng, by the way, ang nagsasalita, okay, dito ay ang Panginoong Isus. Kausap niya, sino kausap niya dito? Si John, nasa island of Patmos. Binibigay yung revelation came from God na kung ano mangyari sa kung ano. Yung andyan, basahin sa book of Revelation, yung second coming, andyan yung revelation. Di ba? Andyan yung seven, sila nakabasa ng revelation. 7 trumpets, 7 bowls. Alam yung bowls? Bowls, pwede. Bowls na lang. Di ba? Makikita natin doon, ito lang, sabi ng Panginoon, di ba, pag nakita mo yung Bible mo, di ba, si Jesus nagsasalita. Kaya pag nakita mo siyang pula, si Jesus yan, pag nagbasa ka ng Bible. Di ba, sabi ng Panginoon, I wish you were either one or the other. Maganda sa NASB, yung American version nila ba yan? I wish you were either one, hindi siya NASB, NIV siya. Sabi ng NASB, I wish that you were cold or hot. Sabi niya, sana mainit ka na lang. Hindi, balikan. Sana malamig ka na lang o kaya mainit ka. Ang problema, ano daw yung nag-ano na kanina yung passage eh. Ano daw yung Laodicea, they are what? Lukewarm. Yung Laodicea, lukewarm sila, wala sila sa gusto ng Diyos. Tingnan mga katabi mo. Sabi mo, sana gusto ka ng Panginoon. Sana nasa choices ka. Nasa choices ba o none of the above? Kasi ganyan, sabi mo, ganyan A, cold, B, hot, C, none of the above. Tama? Yung lukewarm, none of the above, wala sa choice ng Panginoon. Ayun nakalagay, sana ano ka na lang, malamig o mainit. Pag binasa natin ang Bible, isa din sa guide para maintindihan yung Bible, tingnan mo yung geographical. Kasi may kita ko ano ba yung Laodicea? Yung Laodicea kasi, yung picture na nalagay mo. Sige, pakita natin. Yung mapa ng Laodicea, ganyan. Yan. Yung sa taas, nakita mo beyond the river ba yan? Hindi ako nagkakamali. Sa beyond the river, ando yung hot spring. May init yung tubig doon. Parang meron yan sa Laguna din ang meron. Saan? Hot spring. Oh, hot spring. Anong place ba yan? Los Baños, di ba? Tapos dito sa right side, yung makikita nyo dyan sa right side, andyan yung cold spring which is nasa Colossae. May church din yan, Colossians. So may ano din yan. So Colossae, cold spring, tapos sa kabila, hot spring. Okay, siyempre bababa yan, magtatagpo dun sa Lycus River, which is nandun yung Laodicea, yung ginawa natin kanina, yung hot, bumaba, yung cold, bumaba din. Anong nangyari doon? Naligamgam.
Hello? At anong nangyayari doon? Kaya katulad yan, lukewarm yan. Hello? So itong dalawang river ay magtatagpo pababa sa Lycus, wherein nandun yung Laodicea. So what is lukewarm? Maligamgam. Since water, di ba, naging tulad sa tubig. So, I have a lukewarm. Pwede pa ulit yung mic natin. Gumawa ulit ako ng ano. Asa yung mic natin. Pa-assist ulit. Kaya ano natin, sige na. Sa nanay. Sa nanay. Ito tayo nanay. Tingnan natin. Makinig mabuti sa tanong ko. Makinig mabuti sa tanong ko. Sige. Sige, pakihawak. Sige, sige. Pili ka dyan. Di ba pili mag-ano? Ayan, si Ate Shirley. Si Ate Shirley. Yan, pahawak tayo. Yan, lapit na lang kayo sa ano mamaya. At ano ko te, ano po kaya yan? Mainit o malamig? Sige po. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Pwede ba pantay nyo? Sige po, sige po. Okay po, okay. Pantay doon, nasaan natin, lagyan natin sa PowerPoint. Mainit, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Ganito po. Pantay na na sila, mga natin, medyo senior natin, pawakin natin. Yan. Si Nanay Lina. Babae na babae. Nay, ano po masasabi niyo po siya? Nay, ang tanong ko po, mainit po ba o malamig? Katamtaman na. Yan, patay doon. Yung mga ano natin assessment. Sa Young Mom. Sa Young Mom. Sige, yung mga natin, yung mga yung base natin. Sige, paawa po, paawa. Sige po, ano masasabi? Ang tanong ko po, mainit po ba? Mainit po ba o malamig? Sakto lang. Yan. Naitatay ba yan? Hindi mo nga natin. Sige. Last na, sa tatay siguro, sa tatay. Sa tatay. Yan, Sir Ernie. Hawakan mo. At ang tanong ko, makinig sa tanong, mainit ba o malamig? Sakto. Yan, sakto. Nasabi na yung sakto lang, any words. Tingin mo. Mainit ba o malamig? Slide. Yan. Sige, thank you. Okay. So, ay nga. Again, bakit mo din? Hindi nga gagawin. So, check. Again, hinahaling tulad yung spiritual status ng church sa tubig. Kasi doon lang naman pwedeng ano, mainit, malamig. Okay? Base sa mga sinasabi natin. Di ba, ano tayo yung lukewarm? Ang status ng Laodicea is lukewarm. So, isa-isain natin. Sabi ng iba, sakto lang. Meaning yung church ng Laodicea na lukewarm ay mga saktong tao lang. Sabi, mainit ka ba? Di ba, kaya ganun si Lord eh. Sana mainit ka o malamig. Eh, problema, sakto ka lang. Ang daming church sa panahon, ang daming mananampalataya sa church sa panahon ngayon, sakto lang. Tingnan mo katabi mo, sakto lang ba yan? Sakto lang daw. Ano ba sabi nila? Ano ba yung mga lumabas sa words kanina? Yung lukewarm daw, hindi daw maintindihan. Andiyan ba kayo? Lukewarm church ay yung mga church na hindi maintindihan. Kung ikaw mananampalataya ka, tas lukewarm ka, hindi ka maintindihan. Ano ba yung lumabas sa salita? Parang mainit, parang hindi. Minsan mainit, minsan hindi. Sino kaya ang mga lukewarm dito? Tingnan mo katabi mo. Laodicea ba? Lukewarm ba yan? Kaya nga, minsan taatin, minsan hindi. Ang tawag doon, lukewarm. Kaya pa ba yan? Ano ba ba? Parang okay, parang hindi. Ay, ito malapit. Tanong mo, pwede na. Mainit ba? Ano ba? Mainit ba? Pwede na. Ang dami man ng palataya, pwede na.
Kaya tingnan mo katabi mo, pwede na. Di ba? Pwede na ba siya? Maganda sabi na Ernie, maganda sir. Kapag tinanong mo, mainit ba siya o malamig? Slide. Try to imagine, isa kang mananampalataya na pwede na. Slide. O sige. Makikita mo din, pwede sige, okay na. Ang problema, wala sa Thursday ka eh. Hindi, wala ka sa Thursday ka. Lukewarm ka. Hindi, pag sabi, di ba sabi doon, ano daw number 1? You are not included from God's choice. Kaya sabi ng Panginoon, sana, maalamig ka na lang kung mainit. Amen ba? In their times, okay, mas may extra usage kasi yung hot spring eh. Kahit sa panahon naman natin eh, kaya medyo hindi na tayo makita yan sa ano natin, sa paligid natin, unless punta ka ng probinsya. Di ba? Ang hot spring dito, hot talaga kasi iba-iba lumulutang eh. Di ba? Pero yun nga, di ba, pag mainit, may extra usage, may healing properties ang mainit. Sino mag-ano yun? Okay? Pero sasabihin, lukewarm din naman na. Pero I tell you, mas may healing properties ang init. Tama ba? Okay? Ganito, hinalin tulad ni God. Kaya gusto niya, hot na lang daw sana. Kasi ang may init, may extra capacity. Yung lukewarm, ayun lang yun. Ang lukewarm, wala na ilalabas. Pero yung mainit, may itilindi pa kasi mainit. Kaya gusto siya ng Panginoon. Okay, yung mga lukewarm sa church, pag pinilit mo sila, mag-init ka na, hindi mo sila mapipilit. Okay, pag pinilit mo sila, masama ka sa kanila. Kasi yung mga lukewarm, limitado sila. Hindi dahil yun lang kaya nila at hindi dahil ayaw nila kasi lukewarm nga sila. Okay? Hanggang doon lang kasi ang init nila. Pero makikita ko yung mainit, kahit mukhang limitado sila, naku, pag gumalaw sila ang hindi mo inaasahan sila yung magpe-perform ng mga bagay hindi mo inaasahan, nakakala mo din nila kaya. Kung magugulat ka, kayang-kaya nila. Kasi, mainit sila. Okay? How about yung cold play? Bakit sinasabi ng Panginoon, sana cold ka na lang din, sana malamig. Okay, in their times, okay, pag ang manlalakbay, wala pa naman wala sa panahon nila, wala namang tindahan na Biblia, pwede po pamila is tubig. Okay, sa panahon nga ngayon, may tama? Sa panahon nila, pag nakatagpo sila, naglalakbay ka, makakita ka ng ilog, tapos malamig yung tubig, jackpot ka na doon. Kasi pagod ka, inom ka doon sa malamig, napapawi ang uhaw. Tama ba? So meaning cold means freshness. Hello? Freshness means bago. Ano ba? Sariwa. And it also means renewed. May panunumbalik, may panunumbalik. So kaya yung imagine, makikita po din, sabi ni God, sana hold ka na lang kasi laging may renewal. Lagi kang bago. Okay, lagi kang fresh. Okay, bakit nga ba ang daming Kristiyano sa umpisa lang? Diba? Kasi nakakala yung freshness. Kasi nga lukewarm lang. Okay? Pag tumatagal, di ba pag umpisa, makapoy, mainit. Okay, pag tumatagal, nawawala sa isip nila yung mga bagay, lalo na especially yung ginawa ng Panginoong Isus sa buhay nila. Hanggang una lang, nag-fade yung freshness kasi nga lukewarm sila. Okay, bakit may mga matatagal na pero parang kailan lang na born again? Kasi mainit sila. Kasi laging fresh sa kanila. Cold. Tama ba? Hello? Yan, malabas talaga kung sino yung cold at hot. Diba? At yung Warm. it is so sad na wala ka sa church ni God at lukewarm. Masaya ba? Di ba masaya ba na pumila ka tapos wala ka pala doon sa church?
Kapatid, huwag mo sasabihin na okay lang. Pwede tayo, actually sa mundo, pag sinabi sa'yo okay lang, hindi ako pinili. Totoo yun, pero pag talikod mo, masama loob ko eh. How much more sikat, wala ka sa choices. Okay? Number 2. Ano yung number 1? Number 1. Number 2. He will speak you out. Bakit danger ang pagiging lukewarm? Okay? Verse 16 sabi doon, so, because you are lukewarm, neither hot nor cold, hindi ka mainit, hindi ka malamig, I am about to speak you out of my mouth. Alam yung lukewarm kayo daw siya? Speak. Bakit ang illustration ko? Pero ganun po ang todo. Speak you out means, makinig mo din. Speak you out means to emit, ang galing. And also to let out. Hello? Being lukewarm is danger kasi, makinig mo din, nandun ka na, iluluwa ka pa. Diba? Bakit danger yung pagiging lukewarm? Okay ka na eh. Okay ka na sana, tatanggalin ka pa, isusuka ka. Nakapasok ka na, ilalabas ka. Hello? Present ka na, inalis ka pa sa attendance. So hindi pa assurance yung present lang. Kasi pwedeng nag-i-exist pero hindi mo ma-identify kasi nga lukewarm. Okay? Hindi ma-identify kasi nga sakto lang. Para okay, parang hindi. May mga tao talaga na nandun na i-remove pa. Bakit? Malingan ka. May mga taong mag-e-expect na kasama pero may iwan. Kasi ano daw? Okay? Kaya pala sabi ng Matthew chapter 7:21, sabi ko listen to this, not everyone who says me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. May mga bagay, kung makimabuti, may mga bagay na mahirap gawin. May mga bagay na pinapagawa ang Diyos na talaga ang bigat-bigat. Tama? Hello? Alam mo, may mga bagay talaga na hindi mo kakayanin sumunod sa Panginoon. Kailangan mo talaga ng apoy. Kailangan mo talaga mag-apoy sa puso mo. Hello? Kailangan mo talaga maging hot. Hello? Amen. Ang problema, pag lukewarm nga, di ba hindi mo magagawa yung papagawa ng Panginoon? Kaya hindi lang, try to imagine, di ba pag lukewarm ka daw, one of the danger of being lukewarm, nandun ka na, galing ka pa. Kaya sabi ko na, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung mga taong sumusunod na. Meaning, yung talagang mag-aamoy sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kaya dapat talaga tanggalin yung pagiging lukewarm. Amen? Amen. Tama? Kapatid, masakit ma-reject ng tao. Sino din na-reject na? Yung kayo, tapos hindi pala. Ang tagal mo ng ligaw, tapos fasting ka pala. Ang tagal kang pinaasa, ang tagal kang pinaasa, tapos wala ka palang chance. Yung mga lugar, nag-aapoy na. Di ba? Akala mo mahal ka, yung pala hindi. Rejected. Pagkakuti, di ba masakit na reject? Kapatid, mas masakit na reject pag ang Diyos ang nag-reject sa'yo. Stop being lukewarm. Kasi speak you out na. Andun ka na, ika-cancel ka pa. Di ba, sakit diba? Nag-i-expect ka eh. Yung pala cancel ka. May flight ka. Tapos ang cancel. Pinaghandaan mo na lahat. Di ba, nag-leave ka pa. Problema, cancel ka. Reject.
try to imagine yung si God ang reject sa'yo. Pasok ka na, tanggal ka pa. So, stop being lukewarm. Amen? Sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yung pagiging maligamgam mo. Mag-apoy tayo ngayong umaga ito. Amen? Amen. Di ba? Ulit, what's the danger of being lukewarm? Number 1. You are not just of God. Number 2. You will speak Diba? out. Sabi niyo ito, magkano ang tama ng illustration ko eh. Speak, diba? Speak nilo mo pa. Isusuka. Number 2. Ay, ano, pangatlo na to. Pangatlo. Sige, basahin natin. You will see your situation. Isa sa napakabigat at nakakatakot. Okay? Kapag lukewarm ka, you cannot see your true situation. Verse, ano ba to? Verse 17. Okay? Di ba? Pangatlo, you cannot see your true situation. Verse 17, sabi to, pakita natin yung verse sa maigi ha. Sabi to, you say, sinasabi ng Panginoong Isus, sinasabi niya kay John, masulat mo to, sabi niya, you, doon sa Laodicea, you say, I am rich, I have acquired. Sinasabi ni Jesus, for example lang si Jesus, tapos yung Laodicea sa Angel, example lang ng Angel lang kay Angel. For example, si Angel yung Laodicea, sinasabi mo Angel, mayaman ka, pero sa totoo, hindi. Yun ang sinasabi niya doon sa Laodicea. Okay? Sinasabi mo, kayo taga-Laodicea, sinasabi niyo mayaman kayo, pero sa totoo, sinasabi niyo mayaman kayo, nakakuha niyo lahat ng bagay, sinasabi niyo, I have acquired wealth, and do not need a thing. Sinasabi niyo kayo mga taga-Laodicea, kayo mga lukewarm kayo, sinasabi niyo mayaman kayo, sinasabi niyo nakakuha niyo lahat ng gusto niyo, hindi niyo kailangan ng mga bagay kasi nga mayaman kayo. Sabi ni Jesus, pero hindi niyo alam, you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. Di ba? Yung akala nilang mayaman sila, di ba? Poor pala sila. Di ba? Blind sila and naked, pitiful, nakakaawa. Pag ina-analyze mo yung parang yung akala ng mga Laodicea, eto sila maganda. Okay? Ang totoong sitwasyon nila pangit. Kasi yung tingin nila, good sila. But in the sight of God, bad sila. Ano ba yun? Yung akala nila, best sila. Pero sa totoo, ang totoong situation nila, worst. Kasi try to imagine yung assessment ng Panginoon. Mayaman, tapos ang totoo daw. Hello? Pwede sana kung sinabi, alam mo mayaman ka, pero sa totoo ka lang, sakto lang. Ano ka lang, katamtaman, may kaya. Pero hindi, sinasabi ng Panginoong Isus, kala nyo mayaman kayo, pero sa totoo mahirap kayo. Meaning, napaka-opposite pala ng situation. Yung mga Laodicea, akala nila yung nakikita nilang okay sila. Di ba? Napaka-opposite sa totoong sitwasyon nila. Diyan ba kayo? Amen. Hello? Okay? Parang ito, mayaman pero mahirap talaga. Ano ba? Bakit mabuti? Humble pero sa totoo, mayabang. Naalala ko sabi ni lahat din kasi may mentor kami, parang Red Gio. Di ba? Pag humble ka daw, alam mo. Pero pag mayabang ka, hindi mo na alam. So yun, pwede doon sa Laodicea, yung alam nila na sitwasyon nila, baliktad sa katotohanan. Okay? Matalino sila, pero sa totoo wala talaga silang alam. Magaling sila, pero sa totoo weak sila. Not to judge siya. Okay ka kasi ang alam nila, di ba? Sabihin, confident naman pala itong Laodicea. Ang problema, totoo weak sila. Pwede pala yun. Akala mo, magaling ka, pero sa totoo, hindi ka magaling. Bakit? Pwede kasi hindi naman talaga kasi lumalabas yung galing mo. Nandiyan ba kayo? Kasi nga lukewarm. Hindi alam ng Laodicea yung totoong situation nila.
Amen. Okay? Masipag. Ang akala nila masipag sila, pero sa totoo, tamad sila. Hindi nila alam yung totoong situation. And makinig mabuti, and most sadly, listen to this, yung Laodicea, lukewarm sila, hindi nila alam. Kasi nga, di ba, ano daw yung nakakatakot, yung danger na ng being lukewarm, you cannot see your true situation. Never mong makikita yung totoong sitwasyon mo. At nakakagulat nga, alam mo makinig ka. Pero sa totoo, ang layo mo. Hello? Okay? How many Christian believers nowadays, diba, na hindi nakikita yung totoong sitwasyon na meron sila because they are lukewarm. Kasi nga sabi nila, okay naman ako. Diba? Sabi nung Panginoon, sinasabi nyo, kayo mga Laodicea, alam mo, ito, gano'n lang, simple lang, sinasabi ng mga taga-Laodicea, okay ako. Hindi ko kailangan ng mga anong bagay, okay ako, kumikita ako. Sabi ng Laodicea, I am rich, parang ako, walang problema sa akin. Pero sa totoo, sabi ng Panginoon, kawawa kayo. Ikaw yung pinakakawawa. Yung mga lukewarm ang pinakakawawa sa mata ng Diyos. Ako sabi ng mga taga-Laodicea, I am awkward. Okay ako, kumita ako. Walang problema sa akin. Kaya kong kumita. Diba? Hindi ako lumpo, kaya kong kumita. I have acquired wealth. But the problem is, sa mata ng Panginoon, may mga bagay na hindi nila, di ba? May mga bagay na gustong ibigay ang Diyos sa kanila, hindi nila makuha. Hello? At sinasabi nila, hindi ko kailangan ng mga bagay. May binibigay. Hindi ko kailangan yan. Meron ako yan. Pero sa totoo, nagmamakawa na ang Panginoon. Bakit? Hello? That's the word. Nakakatakot sa lugar, hindi niya alam kung asan siya. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya. Hindi niya alam kung anong totoong sitwasyon. Hello? Let's go to pang-apat. Danger of being lukewarm. Pang-apat is spiritual blindness. Verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich. And white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and sun to put on your eyes, so you can see. Sabi lang, so you can see. So, isa sa assessment ng Panginoon sa Laodicea Church, ayun na, nakalagay na. Hindi sila nakakakita. Nung ginagawa ko yung topic, kasi may third point na, sabi lang, you cannot see your true situation. Kasi pag binigyan yung point number 3 natin, nakakakita sila, hindi lang nila nakikita yung totoong sitwasyon. Tama ba? Pero pagdating sa pang-apat, nagkaroon ng Panginoon, talagang bulag. May spiritual blindness yung Laodicea Church. Check mo nga katabi mo, medyo malinaw ba? Nakakita ba siya? Nakakita. Check mo katabi mo, ilan to? Kitang-kita. Ilan taon na? Check mo nga. Di ba? Hindi ko na sana kunin yung mga, pero kailangan makuha natin. Sayang pagkabis mo, tama ba? Okay? Iba kasi yun, nakakakita, pero hindi makita. Pero ito sinasabi, bulag talaga. Not literal, pero sinasabihan siya, yung Laodicea, na wala talaga sila nakikita. Okay? So, since ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito, kinuha ko yung mga teaching niya nung siya yung nag-repeating sa iba about blindness. Hello? Para makuha natin, ano ba yung ibig sabihin ng blindness? Matthew chapter 15, verse 14. Sabi ko, leave them. Kausap dito mga Pariseo, leave them, they are blind guides. Kausap niya mga disciple. Leave them, they are blind guides. Kausap niya yung mga disciple, si Jesus, kausap ng mga disciple, at ang tinutukoy niya, yung mga Pariseo. Leave them,
Huwag nyo sila samahan. They are blind guides. If the blind guides lead the blind, both will fall into a pit. Sinisiraan ni Jesus yung Pariseo. Hindi sinisiraan. Yun talaga yung yung sinasabi niya, tinuturo niya. Ano pa, Matthew chapter 23 to 24. Sabi niya, you blind guides. Eto, Pariseo na nakausap niya. Kunin niyo na lang yung context. You blind guides, you strain out and not, but swallow up coffee. Sinasabi niya doon, okay? Sinasala, sa Tagalog, sinasala niyo yung mga insekto, pero kumakain naman kayo ng kamilyo. Ibig sabihin, okay? Yung blindness, yung mga Pariseo daw that time, may iniiwasang mali, pero may mali din ginagawa. Diyan kayo? Kaya lukewarm. Pag sabi pala ng lukewarm, di ba, blind, ano yung lukewarm? They are blind. May spiritual blindness. Ano yung spiritual blindness? May nakakaiwas sa mali. Pero may mali din. Nandiyan ba kayo? Amen. Sabi niya, huwag niyo tunahan yung mga Pariseo. More on teaching ni Jesus about blind. Tinuturo niya yung mga Pariseo. Hello? Okay? Remember, chapter 23, 25 to 26. Katulad para sa dito pa yan. Woe to you teachers of the law and Pharisee. You hypocrites, you clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Okay? So sabi niya, ano daw yung lukewarm? They are spiritual blindness. Tama? Ano yung spiritual blindness? Katulad daw ito. Okay? They are hypocrites. Okay? Pagharap mo, mukhang okay. Pagtalikod, wala. Kasi sabi niya, malinis sa labas, madumi sa loob. Pwede palang tawagin yung lukewarm. Hello? Okay? They are Pharisees. Alam ang word pero mahina sa application. That is lukewarm. Di ba? Hinalintulad kasi yung blindness dun sa sa Pariseo na. Yung mga Pariseo that time nasa church. Pero ang hina ng application sa labas. Masipag kumatin, pero paglabas hindi ma-apply yung nakuha dun sa loob. Lukewarm. Andiyan ba kayo? Puro sila ritual. Pag sabi ritual, yung mga practices, o kaya, ganaan tayo, after yan, ito, ganyan. Pero walang love. Isa sa problema ng mga Pariseo that time, walang love. Kaya Jesus called them blind. Hello? Ito pa, Luke chapter 6:39, ito yung mga teaching ni Jesus about blindness. Oh, okay? Ito ba yan? Okay, sabi ko, he also told them this parable. Sabi ni Jesus, can the blind lead the blind? Okay? Will they not both fall into a pit? Ang bulag ba ay makakapag-akay ng isa ding bulag? Hindi. Di ba't malalaglag sila pareha sa Okay. butas? Amen. Ano rin yung lukewarm? Pakaban na daw. May spiritual blindness. Ano yung spiritual blindness? Ito, katulad dito. Okay? Diba yung spiritual blindness, okay? Hindi kaya mag-akal. Kasi nga bulag. Hello? You know why? Bakit ayaw ni Lord ng lukewarm? Kasi blind daw. Kasi never makakapag-akay ang isang bulag. Saan niya dadalhin? Hindi niya nga alam kung saan. Kasi bulag. Walang vision. Kaya sa panahon ngayon, pag may lukewarm sa church, never talaga makakapag-akay. Not judging ang Bible nagsasabi. Kaya it is important, di ba? Get rid of being lukewarm para walang bulag. Andiyan ba? Kasi pag bulag daw, hindi talaga makapag-akay. Kung makapag-akay man, madadamay lang siya sa kapamakan, yung inaakay. Kasi hindi niya alam kung saan dadalhin. Saan mo dadalhin? Dito tayo. Hindi mo nga alam kung saan ka pupunta. Tama? Tama? Amen. Diba? Sino dito aalis sa pagiging lukewarm? Yan, tapos na ako. Amen. I will share, mabilis lang. I will share tatlong bagay ang remedy. Ito
Number one, may ano eh, sino dito may pagkano, nakakapasok, sino kaya may mag-a-admit, sino kaya amin may pagka-luwag siya? Amen. Taas yung kamay kaya, sige, bigit na lang tayo, bigit mo, sige, be honest, para walang luwag dito, be honest, close your eyes. Sino dito, taas yung kamay, ako nakapigit na, sino amin na luwag ka? Taas yung kamay, sige, hindi ko nakikita, nakapigit dito ako. Bababa yung kamay. Sige, pababala ko yung kamay. Alam mo kayo kumambuti, nakakalungkot ko. Kahit hindi ka umamin, yung di pag-amin. Kasi hindi mo nakikita eh. Pasok ka doon. Kasi isa sa problema doon ang luwag, hindi na nakikita ang totoong sitwasyon. Ano dyan sabi ng Panginoon doon sa Laodicea? And what is the remedy? Good news. May remedy may ino-offer ang Panginoong Isus. Yung si remedy, may solusyon. Sino gusto umalis sa pagiging luwag niya? Amen. Good news, may ino-offer ang Panginoong Isus ngayong umagang ito. Number one, sabi ko, get the important things from Jesus. Amen. Verse 18, sabi niya, I counsel you to buy from me gold. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. So you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes. Anong meron kay Jesus? Ano yung in-offer niya? Number one, nakita mo din yung gold. Sinasabi niya yung gold refined. Sa Bible, makikita mo sa 1 Peter 7, this have the comes so that person genuineness of your faith, okay, of greater worth than gold. Meaning yung gold kasi sabi nila ng Panginoon is about faith. It's about faith. Yung faith, may teaching din si Paul dyan, pag yung faith daw dinaan na sa apoy. Andiyan ba kayo? Nakikita mo pag totoo, hindi yung ginto. Pag dinaan sa apoy, talagang hindi siya masusunod. Maano lang siya matutunan, pero hindi siya masusunod. Pero pag peke, dinaan sa apoy, mawawala. Sinasabi ng Panginoong Isus, lapit kayo sa akin. Pag may genuine faith ka, pag may gold ka, hindi ka na magiging doktor. Kasi yung gold, sa akin nyo lang kukuha, sabi ni Jesus. Sino dito kukuha ng gold sa Panginoong Isus? Amen. Yung gold na hindi matutunaw. Alam yung ano lang talaga sa tayo ng isa, lagi sa faith. It is by faith you have been saved. Tama ba? Dapat yung faith talaga. Sinasabi mo, kaya nga yung lukewarm, yung Laodicea, bakit hindi ka makakapasok? Kasi may faith naman talaga sila ang problema. Kaya pala lukewarm, kaya pala lukewarm kasi yung faith, hindi genuine. Andiyan ba kayo? Sinasabi ni Jesus, punta kayo sa akin yung ginto. Pag pumunta kayo sa akin, ibabalik talagang bubuuin ng Panginoon yung faith. Pag lumapit ka sa akin sa Panginoong Isus, yung ginto, yung faith na nasa iyo, idadaan natin sa apoy. Totoo. Lapit po sa akin, sabi ni Jesus. Sino gusto mong umalis sa baging lugar? Lapit tayo kay Jesus. Andun yung ginto. Ano daw meron kay Jesus? Yung white clothes. Ano yung white clothes? It speaks of righteousness. May mga bagay tayong alam mo, pinapagawa ng Panginoon, hindi mo magawa. Tama ba? Tapos may mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon, nandun ka pa din. Alam mo? Amen. Hindi perfection. Pero di ba nag-iin tayo na at least magawa. Tama ba? Sabi ng Panginoong Isus, punta kayo sa akin, meron akong white clothes, bibigyan kita. Pag lumapit ka sa akin, unti-unti magagawa. Kasi iba yung wala talagang intention gawin. Kaya sabi ni Jesus, punta ka sa akin, mayaman, unti-unti magagawa mo. Amen. Punta kay Jesus. May mga bagay tayo gusto kong gawin kaya lang, hindi ko talaga magawin. Punta kay Jesus. Andun yung white clothes. Amen. Ano? Ano ba? Salve
to put on your eyes. Sun is anointment. Kapag nilagay mo daw sa mata, di ba, makakakita ka na. So you can see, sabi niya, tama ba? Nababasa mo? Meaning yung sun speaks of vision. Gano'n ka na katagal na Kristiyano nung nagsisimula ka? Kaya kung nagsisimula ka, nakita mo yung sarili mo, ganito ka gagamitin, ganito magiging sitwasyon ng pamilya mo, ganito gusto mo, nakita mo, dinadala ka ng Panginoon dito. But the problem is, because of being lukewarm na nawala na. Sabi ng Panginoong Jesus, punta ka sa akin. Maglilinaawin ko ulit yung vision. Hello? Amen. Sino ito gusto umalis sa pagiging lukewarm? Amen. Diba? Go to Jesus. Get the important things from Jesus. These things is the most important in this world. And you only get this to Jesus. Amen. Amen. Number 2, and what's the remedy? Sabi ko, be earnest and repent. Revelation verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. Sabi niya doon, so be earnest and repent. Listen to this, earnest means sincere. Sabi mo, sincere. Sincere. Sincere, seryoso talaga. Gusto talaga. And intense conviction. Pag sabi earnest, sincere ka talaga. Totoo to Lord. Gusto ko talaga umalis sa pagiging lukewarm. Tapos intense conviction. Talaga. Ay, talaga naman. Intense conviction. Lord, ayaw ko talaga. Gusto ko talaga umalis sa pagiging lukewarm. Diba? Gusto ko talaga, kasi gusto ko makita yung totoong sitwasyon ko. Ayaw ko i-reject mo, Panginoon. Gusto ko talaga makakita. May earnest and repentance. Umamin talaga. Umamin, di ba? Bago, nga pala, makikimabuti. Listen to this. This word is very talagang tumataas. Sino dito tinatamaan ng salita? Amen. Sino talaga tumatapos sa puso yung word? Makikimabuti. Sino dito tinatamaan? Amen. Alam mo sabi ng verse? Makikimabuti. Sabi, to whom I love, I rebuke. Alam mo kaya ka nasasaktan? Good news. Kasi mahal ka ng Panginoon. Nakapaalala ka. Kasi kung wala ng sakit, wala nang. The moment nasasaktan ka kayo, good news. Jesus is here. God loves His people. God, alam mo, isa sa way ng Panginoon ng pagmamahal, review. Ang tao, di pa kita napigang, pero inahayaan ka sa mali mo. Ipapagmamahal ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, pag nasa pati ka, mapapahamak kayo. Ang Panginoon, mahal na mahal ka. Kaya ka sinasaway kayo. Kung nasasaktan ka ng good news, andyan pa yung pagmamahal ng Panginoon. At kung hindi ka na nasasaktan sa word, ask, Lord, bakit ganito? Ba't okay na ako? Lord, bakit wala nang epekto? Alam mo bakit? Ayun na, lukewarm. Nga pala, alam mo bakit, sa ano ng Panginoon, bakit niya sinabing hot ka na lang or cold ka na lang? Ibang translation ng mga churches, sabi doon, ay yung cold, di ba? Bakit siya sabi ng Panginoon cold ka lang? Kasi pag sabi cold, di ba, wala na, malamig na. Tama ba? Hello? Nakakasalib ba siya sinasabi? Amen. Di ba, mabuti lang talagang cold. At least nakikindi pa muna cold ka. Wala na talaga. Kaysa lukewarm, wala ka aaminin. Pero yung cold, alam mo na cold ka na, wala ka. It's time for you to go back. Amen? And this is the last. This is the greatest message ng Panginoon sa mga lukewarm people sa Laodicea. Open your door for Jesus. Open your door for Jesus. Sabi ni Jesus, here I am. I stand at the door and knock. Knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me.
Listen to this, open your door means allowing in your life. A lot of churches, a lot of churches use this verse eh. Ewan ko sa mga matatagalang dito, a lot of churches ginagamit itong verse na ito, Revelation 3:20. For evangelism means ito daw po ay for first time. Hindi daw to pang believer. Kaya nakalungkot, alam natin i-account dito church. Tama ba? Laodicea. Hindi po pang unbeliever invitation. Sabi na, andito ako. Here I am, sabi ni Jesus. Hindi pang unbeliever ang kausap niya dito church. Yung mga nasa church ang problema doon. Try to imagine, sinasabi niya sa church ng Laodicea, papasukin mo ako. Hindi ba dapat pag sa church, alam mo na nandun na ang Panginoon? Ang problema, church ka, papasukin mo ako. Yung lukewarm, wala sa loob ng puso nila si Jesus. Kumakatok si Jesus. Yung church ng Laodicea na lukewarm, nakikilala si Jesus pero wala sa loob ng bahay. Yung lukewarm, wala sa loob ng puso. Kumakatok si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, andito ako. Kasi sabi niya, kung nadidinig mo ako, if anyone hears my voice, kung nadidinig mo ako, papasukin mo ako. Kapatid, listen to this. Kapag na-identify mo sarili mo as a lukewarm Christian, gusto mo malaman mo, makakalog si Jesus sa'yo. Amen. Sabi doon sa verse, basa natin, sabi niya, pag pinapasok mo daw, I will come in and eat with that person and they with me. Listen to this, pakita mo puti. Pag pinapasok mo siya, mararanasan mo yung totoong fellowship sa Lord. Amen. Hindi ka lang aatin, talagang every time na aatin ka, alam mo na yan sila. At kahit nasa bahay ka, alam mo na yan sila. Bakit? Walang lupa. Hindi ka lang mainit sa church pag sa bahay mo, hindi. Pag pinapasok mo si Jesus, ang dalang lupa. Alam ko naman, kanina pa lang sa mga Panginoon kayong bagay nito. So it's time for us to wake up. Let's go here to God. It's time for you to wake up. If you identify yourself as lukewarm this morning, I want you to know this morning God is knocking. Sabi ng Panginoon Jesus, kumakain ito sa pintuan, kumakatok. Jesus is knocking sa pintuan ng puso mo. Gusto ko malaman mo, the one that you need is in Jesus. If you identify yourself as a lukewarm, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. If you identify yourself as a lukewarm, huwag ka na magpatumpik-tumpik, tumakbo ka na dito kasi gusto ko malaman mo, pag-aapoy ka ng Panginoon. Get rid of being lukewarm, tapusin ang pagiging lukewarm ngayong umaga ito. The invitation is for the church.
Hallelujah.